Bakit hindi ka nagulat na ikakasal sila? Nalaman ko kahapon. Di ka ba apektado? Ba't naman ako mapapa-apekto sa kasal ng iba? Ang gusto ko lang naman special yung wedding natin dalawa. Thank you, Han. Kung ganyan din naman ang pagdadaanan mo para lang makakuha ng date sa kasal, lumipat ka na lang ng venue. Napakaraming lugar dyan. Mas magaganda pa. Hayaan mo na kay Shaira yan. Tita, sandali lang po. Bakit po kailangan si Christy ang lumipat ng venue? Siya naman po yung nauna doon. I'm sorry, ma'am. Nakalimutan kasi ni Sheila na i-update yung system namin. Sa totoo po, may naunang nang nagbayad doon sa unang date na napili ninyo. Fully paid po sila, ma'am. Tuloy na yung kasal namin. And guess what? Next month. Alam mo, ang galing-galing nga eh. Bigla na lang naging available sa amin yung date. Di ko alam kung merong nag-cancel o baka may na-elbow. Alam mo, Leon, matagal na kaming nagpaalam ni Jordan sa isa't isa. Pero itong atake ni Shaira, personal na kasi yun. Nasan si Jordan? He's at work? Sana, no, si Jordan invested din sa kasal ninyo. Para naman hindi ka gumagawa ng kung ano nung kababalaghan. Oh my God. Shaira, ilagay mo pa yung laxative sa inom ni Christy? Bakit may ebidensya ba siya? Oh my God. May sakit? Sure ka na ba dito? Shaira, wala tayo na-accomplish kakabantay mo dyan kay Christy. Eh, bakit kasi ang tagal umepekto ng gamot? Di ba dapat 20 minutes na humihilab na yung tiyan niya? Baka naman kasi matibay yung sikmura. Di ba tumira sa bundok yan? May masakit? Uy. Ako kung nasobrahan lang yata ako sa lahat ng kinain saka ininom natin. Busog yata. Inubos mo eh. Oo, ito talaga yun. Okay na yan. Ito yung pinaka. Gusto mo. Oo. No. Siguro sumunod ito or... Ano yung sakit? Ano nangyari sa'yo? Shaira? Anong ginagawa mo? Ano yung sakit? Ano nangyari sa'yo? Magsi-CR muna ako, ha? Ha? Uy, CR muna Shai! ako. Shaira! Leon, teka lang, CR lang din ako. Excuse me. Sige. Shaira, para sa'yo to. Huwag kang mag-alala, wala akong nilagay na kung ano-ano. Tuwang-tuwa ka naman sa sarili mo. Aba, oo naman, Shaira. Siyempre, di mo akalain na may isahan kita ngayon, no? Katal ko. Ako dapat gumagawa niyan. Dahil sa lahat ng ginagawa mo para masabotahe yung kasal ko. Pero huwag kang mag-alala, Shaira. Hindi naman kita sasaktan kasi naaawa na ako sa'yo. Halatang-halata na hindi ka na masaya. Pati sa kasal mo, hindi ka na rin masaya, 'di ba? Halatang hindi ka pa rin nakaka-move on at insecure ka pa rin sa akin. Ang kapal na mukha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo, Shaira, binalaan na kitan ko. Pero hindi ka pa rin tumitigil. Kaya simula ngayon, sisiguraduhin ko na lahat ng kalokohang gagawin mo, babalik sa'yo. Balita ko pa naman, galit ang karma sa mga inggitera. Kaya good luck na lang sa'yo.
kayong dalawa, Meldino, na tumigil nga kayo. Mga konsentidora kayo. Gustong-gusto nyo lagi napapaaway si Christy. Hindi po, tita. Bilib lang naman po kami kasi syempre hindi lang dinefend ni Christy yung sarili niya. Correct. Nakaganti siya dun sa bruhang Shaira na yun, di ba? Yes. Thank you. Ay, nako, Christy. Dapat alam mo, sinabi mo sa akin na may ginawa na naman sa'yo si Shaira. Ngayon, ano namang gagawin mo? Pwede, kakausapin ko siya. Yung pang babaeng yun, pag nilapitan mo yun, baka kung ano pang ibentang sa'yo. Pero sir, skandalosa pa naman yun. Ay, kahit na. Kakausapin ko pa rin siya. Tapos, ano ba yun? Tingin mo makikinig siya sa'yo? Eh, hindi naman kayo magkakilala, hindi nga kayo friends. Diba? Oh. Isa pa, itong laban na to, sa amin lang to ni Shaira. Okay? Kaya ko na yon mag-isa. Kaya ko na siya. Kasi. Han? Oh, ano nangyari? May sakit ka? Ay nako, ito kasi Jordan... Napagod lang ako dun sa ginawa namin ni Leslie kanina. Nakakapagod kasi mag-isa mag-plan ng wedding eh. I mean, kahit kasama ko si Leslie, parang mas madadalian ako kung dalawa tayong nagde-decide. Han, I'm sorry. Alam mo, 3-day convention tong event namin eh. Day 2 pa lang bukas. Yes, I know. And I understand. Ayaw na rin naman kita pilitin, kaso si Christy kasi. Nakita kayo ni Christy? Oo, alam mo ba, pinahiya niya ako doon? Sinabi niya ba naman sa lahat ng tao na kaya daw hindi ka sumasama sa akin kasi hindi ka naman excited sa wedding natin? Sinabi niya? Oo. Alam mo, hindi lang yun. Kinumpara ka pa niya kay Leon. Sabi niya, mas better daw si Leon kasi at least siya involved daw sa kasal nila. Magkasama pa nga silang dalawa eh. Di ba, Leslie? Han, papaisip tuloy ako. Interesado ka ba talaga sa kasal natin? Hindi naman siya ganun, Han. Siyempre gusto ko rin sumasama sa'yo. Nagkataon lang talaga na sobrang busy ko eh. Eh di bukas, tulungan mo akong pumili ng cake natin sa shop nila. Ha? Please? O sige, sasama ako. Magsiset up lang ako sa event tapos magkita tayo sa venue. Talaga? Thank you. I'm so excited. Ito po yung mga pagpipilian yung designs for your wedding cake. Marami rin po tayong iba't ibang styles niyan. Okay, pero parang ang common naman ng mga design ninyo. Bakit wala na bang iba? How about this one, ma'am? Maraming may gusto nito. Hindi bagay. No. Here. Ito po. This one. Oh. Oh my God, I like this. Kaso Bagay. ma'am, may-ari na po niyan. Bagay siya sa wedding team namin. Dala po kasi yan ni Ma'am Christy. Nakuha po nila yung peg sa internet. Well, pwede naman po kayong magbigay ng peg and then i-discuss po natin sa designer yung cake na gusto ninyo. Tawagan ko lang po siya. Nauna naman ako sa kanyang ikakasal, so akin na to. Hey, bakit hawak-hawak mo yan cake yan ni na Christy, di ba? Excuse me, nagbabrowse lang ako dito ng design ng cake. Kaya pwede ba wag niyo akong sugurin at gawan ng issue? Wala akong time sa inyong dalawa. Talaga? Ano yung hawak mo? Wala ka na doon, Christy. Pwede ba? Ano ba? Akin to eh. Pakita, ha? Bakit ba? Bakit ayaw mong ipakita sa akin? Bitawan mo akin Ito yan! yung sinasabi namin yun. Ano sinasabi mo? Wala akong nagawa! Tama na yan! Oh my God! Tingnan mo yung ginawa mo! Ako?
Shaira? Ha? Kung hindi naman ito mangyayari kung hindi ka nakikialam ng mga kasal ng ibang tao, kung kasal mo lang pinapakialaman mo. Ano bang gusto mo, ha? Gusto mong away? O sige, madali naman akong kausap eh. Gusto mong away? I'll give you what you want. Yan! Oh my God! Away! Ha? Gusto mong away? Ikaw! Gusto mong away? I'll give you what you want. Yan! Oh my God! Away! Ha? Gusto mong away? Ikaw! Gili ka na! Oh my God! Front desk, magpapunta po kayo ng dalawang guard dito sa cake shop. May nag-aaway na dalawang babae. Jordan, papunta na kami. Saan ba? Sa cake shop, may nag-away na dalawang babae. Tara! Bitawan mo! Kaya! Oh my God! Tama na! Shai! Christy! Ano ba yan? Ano to? May ginawa sa akin ng babaeng yan! Namimili lang ako ng design ng cake natin. Biglang lumapit yung dalawang yan kung ano nang binibintang sa akin. Nagbibintang? Ako? Jordan, hindi ako basta-basta nang bibintang. Siya nag-umpisa niyan kung hindi siya nangingialam ng kasal ng iba. Ano ba to, Christy? Anong problema mo? Jordan, please, hayaan mo na akong mag-explain sa'yo. Enough! Tama na! Tama na! Hindi totoo. Ayoko na marinig yung excuses mo eh. Pinapalala mo lang lahat. Kapal na mukha mo. Alam mo ba? Trinay ko siya i-stop. Umiiwas na ako sa'yo eh, di ba? Sinabi ko sa'yo, tantanan mo na ako. Umiiwas ako, Jordan. Oo nga, totoo yon. Nakita ko rin sila kanina. Sila yung unang lumapit. Na-videoan ko pa nga eh. Siya ang nagsimula ng away. Alam mo, tara na lang, Nonet. Mauna na tayo. Tulungan mo na lang ako maglinis dito. At ikaw, Jordan, asawa mo, tulungan mo rin maglinis, ha? At habang nililinisan mo yung katawan niya, linisin mo rin yung ugali niya. Dahil ang pagiging mabait, inuugali yan. Hindi yan dinadaan sa pagdadrama. Palang mukha nito. Ika na nga, Nonet. Tama na! Hoy! Anak! Tama na! Ka na! Ano yan? Alam mo, bagsak yata sa values education subject yang si Shaira nung high school eh. Masyadong kinarirang pagiging impokrita. Parang hindi siya busy sa pagpaplano ng kasal niya. Kasi ang dami niyang oras na busitin ako at iharas ako eh. Alam mo kaya nawiwili yan si Shaira na bastusin ka kasi kinakampihan siya ni Jordan. Eh kung sitahin siya at pagsabihan ni Jordan, edi titigil siya ng pababastos sa'yo. Eh, ano pa ba kasing gusto niya? Hindi ko na alam kung anong gusto niyang ma-achieve sa ginagawa niya. Nasa kanya na naman si Jordan. Wala na akong pake kung magpakasal sila. Bakit ba ayaw niya pa akong patahimikin? Huwag ka magpa-apekto sa babaeng yun. Basta lumabang ka lang. Pag nakita naman niya na hindi ka umaatras, titigilan ka na nun. Yun naman yung ginagawa ko eh. Yun naman eh, pero para bang nananadya na kasi. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayoko nang makita yung pagmumukha ng Shaira rin. Pati na rin si Jordan. Ayoko na. Parang tuwing na lang naghahanap ako ng parahan, matahimik yung buhay ko, nakakahanap din sila ng paraan para masira yung araw ko. Ayaw nilang maging masaya ako. Ewan, ano bang problema nila? Kumain ka na. Ano pang iniintay mo? Tayo mo kumain. Huwag kang mag-inarte, ubusin mo yan. Di ko kailangan yan. Makangas ka. Kakasa ka ba sa akin? Ha? Ha? Ano? Sagot! Ha? Ha? Ano? Ha? Asan yung angas mo? Umayo ka dyan. Ha? Ha? Ano? Ha? Ha? Palakdan! Tama na yan! Tama na yan! Baka mapatay mo pa eh!
Sira ulo to eh. Kapakayabang. Ano ka ba, ha? Kailangan natin siyang buhay. Wala nang pakinabang sa akin yan pagpatay na. Sa susunod, nabwisitin mo ako, ha? Hindi na ako magtitimpi, ha? Subukan mo ako ulit, ha? Excuse me. Pwede umorder ng flowers. I like the peonies and the paper roses. I think sobrang bagay siya sa wedding gown ko. Perfect choice po, ma'am. Sige po, iwan ko po muna kayo saglit ah. Asikasuhin ko lang po yung orders nyo. Thank you, thank you. Anong ginagawa mo dito? Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko. Bakit mo ba lagi inaaway si Christy? Hindi na nga namin kayo ginugulo ni Jordan. Inaaway mo pa siya at ayaw mo tantanan. Una, ito ang ganti ko sa kanya dahil hindi niya pinayagan si Torin pumunta sa kasal namin ni Jordan. Pangalawa, I just hate her. I hate her. Nasasatisfy ako kapag nakikita kong nagdudusay ang babae mo. Gagawin ko siyang laruan at hindi ko tatantan hanggang sa magkasira-sira siya. Eh kung si Jordan yung gawin kong laruan, ha? Siya kaya yung awayin ko at pahirapan ko katulad ng ginagawa mo kay Christy. Kilala mo ko, Shaira. Huwag na huwag mo kong susubukan. Miss, excuse me. Ako si Jordan Manansala. May appointment kami today ng 2 p.m. kaso ang traffic hindi ako umabot eh. Andyan pa po si ma'am. Puntahan nyo na lang po. Salamat ah. Okay po. Hindi na ako matatakot sa'yo. Wala nang epekto sa akin. Pwede mo ka matakot sa akin. Dahil kapag hindi mo pa rin tigilan si Christy kantain, lagot sa akin yung Jordan mo. Sige, sakta mo si Jordan. Para malaman ni Christy na hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ha? Sige, suntokin mo. Lagyan mo ng black eye, ah. Diyan. Para kapag pinadala ko kay Christy yung picture ko, marirealize niya na hanggang ngayon, nasa dugo mo pa rin ang pagiging violente. Ang madali ka naman palang kausap eh. Alam mo, kuya, hindi na bagay sa'yo yung pangalang yun. Bagay sa'yo tuta. Kasi bahag na yung buntot mo. Shaira? Shaira? Shay, Han! kanina pa tayo nahanap doon. Anong ginagawa mo dito? Mahina kasi yung signal doon eh. Itatak sana kita, hanapin kita. Okay, sorry, nalate ako. May traffic kasi may banggaan. Are you okay? You seem flustered. Parang pinagpapawisan ka. Baka mainit lang dito. Alika na, punta na tayo doon. Nakapili na ako ng bouquet. Tell me what you think about it. Come on. Here's the result of the specialized DNA test that we conducted. Ako mamaya. Anak ko si Junior. Ikaw talaga yung paborito ni Junior, tol. Hindi ako papayag na ito maging katapusan ko. Pinapangako ko makakaalis ako dito at babalikan kita, anak. Sisiguraduhin ko na makakasama kita at wala nang makakapaghiwalay sa atin.
Paano ko? Daming bola. Nak, pasensya ka na. Alam ko, laging wala si Daddy, kaya tuloy ni Uncle Jeff mo ang close. Wow! Pero alam mo, pangako ko sa'yo, mabaguhin ko lahat yan. I'll become a better father para sa'yo. Naging present ako lagi, ha? Come here. Here, oh. Come here. Kasi gusto ko, maging proud ka na ako ang tatay mo. Alam mo na, laking pasasalamat ko talaga kay Lord na binigay ka niya sa akin. Kasi pakiramdam ko, kahit na may mga dumating na problema, o kaya may mga taong katulad ni Tita Shaira mo, hindi humihina ang loob ko na kayo ng rason ni Tori kung bakit nagiging mas matapang ako. Alam mo, anak, mahal na mahal ka ni Daddy. Lahat, ibibigay ko sa'yo, anak. Kasama na doon, bigyan ka na isang buong pamilya, ha? Gagawin ko ang lahat para sa'yo talaga. Ha? Para sa inyo ng ate mo. Dahil mahal na mahal kita. Oo. Ano yun? Ano na? Nilaw to. Saan? Una nga, may mga pagdududa talaga ako, anak, kung dapat ko ba ituloy itong kasal namin ni Mami Shaira mo. Hindi kasi ako sure sa feelings ko, eh. Ang inisip ko na lang, anak, naramdaman ko naman to before, eh. Hoping ako na baka bumalik siya at manumbalik. Kaya tutuloy ko na lang yung wedding, ha? Alang-alang para sa'yo. Dito tayo. Anak ko. Hindi ka na antokin yan. Baby, come here. Ah! Good throw! Girl, minumurder mo na yung cake. Can you chill? Wala naman ako nakikitang masama sa sinabi ni Jordan, ah. Dito pa rin naman siyang ituloy yung kasal. So, anong problema? Don't you get it? Parang ang lumalabas na pipilitan na lang siya para pakasalan ako. He's not sure about his feelings for me. That's another way of saying na hindi niya talaga ako mahal. Shaira, ang importante, ginagawa ni Jordan ng lahat, di ba? Para mag-work ang relationship, no? He's not giving up. It's not good enough. Leslie, paano kung magiging masaya? Kung kasal nga ako, pero yung asawa ko, may iba namang gusto. Kasalanan to lahat ni Christy. Yung babaeng yun talaga kahit kailan. Para siyang mantsa sa isip ni Jordan na hindi maalis-alis. Kahit kailan, hadlang siya sa kaliyahan ko. Shaira, hindi ko gusto yung tono mo, ha? Parang may masama ka namang pinaplano, ha? Huwag mo sabihin gagawin mong Jeff Parto si Christy. Ayoko na, okay? Ayoko na. Huwag mo akong isama dyan. Don't be silly. I can't do that. Dahil ngayon, protektado na siya ni Leon. So kung hindi yun, eh anong plano mo? Ako nang bahala. I'll find another creative way para gantihan yung babae. And I will make her life a living hell.
Ganda. Oh my God, Cos! Sobrang ganda mo. Hindi po ba nakikita yung sarili mo? It's beautiful, Miss Dayan. Thank you. Bagay na bagay sa'yo. Para kang prinsesang ikakasal. Alam mo, binobola mo lang ako nunit eh. Di ba, sabi ng totoo, pinsan mo, ma'am. Pwedeng-pwede ka nga sa bridal magazines eh. I told you. Isa pa, nai-imagine ko na. Kapag nag-post ka na ng pictures, tas nakita ni Shaira yung kasal ninyo, ay, uusok talaga yung tenga yun, mai-insecure kasi mas maganda kang bride kesa sa kanya. Tama na yung Shaira to. Ayoko. Totoo naman. Di bali na. Basta yan, sorry, pasensya talaga. Pero thank you. Kasi kahit pumadalian, nagawa niyo pa rin yung dream wedding gown ko. Naku, wala yun, Ma'am Christy. Grateful nga po ako pinili niyo gumawa ng wedding gown niyo eh. Para po sa renewal ng vows niyo ni Mr. Jordan. Bilib na talaga ako sa'yo, Shai. Yung stalking skills mo kakaiba eh. Parang mo nalaman na nandito si Christy. Naalala mo yung venue manager doon sa Legrande. Yung binayaran natin para ma-bump off yung kasal ni Christy. Bakit po, ma'am? May nasabi po ba ako mali? Miss Dayan, hindi po kasi si Jordan yung mapapangasawa ng pinsan ko. Annulled na po yung marriage nila. Kay Leon siya ikakasal. Ako, sorry po. Hindi ko alam. Okay lang yun, Miss Dayan. Huwag niyo na pong intindihin. Ayun, siya yung nagsabi sa akin na nandito daw si Christy. Galing daw kasi sila doon. Kanina tapos dito daw sila magpapasukat ng gown. Well, I guess this is our lucky day. Walang pro-protecta tsaka magtatanggol sa kanya. We can do whatever we want with her. Eh, ano bang game plan natin? Okay. So, ganito yung gagawin natin. I think the shoes will look great on your gown. Both are nice options. Other one for reception, other one for ceremony. Sige, pwede. But we can try both. Silver So, muna, silver yeah, muna. I'll have silver. Sige, thank you. Hello! Welcome to Wedding Paradise! Hi, bakit ganun yung amoy ng shop ninyo? Amoy bilasang bangus. Shaira, anong ginagawa mo dito? Uy, si Bangus. Ay, sorry. Christy. Uy, fancy seeing you here, ha? In fairness talaga sa'yo, Shaira. Ang dami mong oras. Hanggang dito ba naman, sinundan mo talaga ako? Ba't di ka na lang mag-concentrate sa pag-aasikaso ng kasal mo? Hindi yung binibwisit mo yung araw ko? Ang dami mo namang sinasabi, Christy. Hindi ba pwedeng hi, hello muna? Ganon? Ano ba kasi talagang pinunta mo dito? Ha? Di ba may wedding gown ka na? Andun pa nga ako sa final fitting niyo eh. Inaway mo pa nga anak ko, di ba? Oh, sige. Dahil interesado kang malaman. Hindi kasi ako masyadong satisfied dun sa wedding gown ko, kaya naghahanap ako ng second option. Okay lang ba sa'yo yun? Sensya ka na, ha? Eh, kung alam ko lang din naman pala na mga padoy at saka walang taste sa fashion yung mga bumibili dito, eh di sana hindi na kami pumunta ni Leslie. Alam mo nang patulan. Kulang lang sa aruga yung babae na yun ng baby siya, kaya siguro ganyan kagaspang yung ugali. Deadmahin mo na lang, pwede? Uy, my God! Ang bongga naman ng wedding dress mo, Christy, no? Pwedeng pang kasal at saka pang mop ng floor. Dual purpose. Wait lang! Diyan ka lang. Pipicturean kita para may pang wallpaper ako. Alam mo, tatawanan ko kapag bored ako. Tumigil ka nga! Alam kong sinasadya mong tapakan yung wedding gown ko para mapatid ako eh. Excuse me. I didn't do anything. Hindi ko kasalanan kung lampa ka. Uy! Shay! Ha? Lampa? Minahan kayo. Baliw ka na ba? Ha? Sinasadya mo, no? Nasadya. Wow, Shaira, sinasadya. Paki. Wala akong paki sa'yo. Sinasadya ko, ano, sasabihin mo yun kay Jordan? Babaliktarin mo yun? Tapos ano, papalabisin mo na ako nagsisimula ng gulo para ikaw yung mukhang agrabyado. Style mo, bulok, Shaira. Ikaw, Leslie, dalil mo nga sa simbahan yung best friend mo. Pa-bless mo kay Father kasi mukhang sinasapian ka naman siya ng demonyo.
Pwede ba, Nonit? Kasalanan ni Christy kung hindi niya tinulak yung manikin at tinamaan si Shaira, edi sana siya magagalit. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo. Hindi ang problema talaga dito si Christy. Ang hilig mo kasi magmalinis, no? Akala mo kung sino kang santa. Pero ang totoo, nasa loob din ng kulo mo. Oo, Shaira, aminado ako. Minsan impacta ako at minsan lalabas yun kapag hinahamon ako ng mga tao na wala sa bokabularyo nila ang kabutihang asal. Kaya uulitin ko yung payo ko sa'yo noon. Gawin mo namang hobby ang maging mabait. Ha? Kasi kung hindi, di tatagal si Jordan sa'yo. Baka hindi ko mabaguhin yung ugali mo. Wala talagang lalaking tatagal sa'yo. Wala na ring buhok na tatagal sa'yo dahil kakalbuhin na kita! Ay, kailangan yung ugali! Shaira! Stop! Shaira! Sakit! Ha? Lagdan, paubos na yung 200,000 binayad sa atin. Ginamit kong pambili ng parel at mga gamit na kakailanganin mo sa paghiganti dyan kay Leon. Kailangan ko rin ng tauhan. May maririkot ka ba? Sige, maghahanap ako pero kailangan natin ng pambayad sa kanila. Bakit hindi mo tawagan ulit yung nagpadukot dyan kay Jeff? Pwede natin hututan ng pera pa yun. Kung kailangan nyo ng pera, matutulungan ko kayo. Iipon ako sa bangko. Dodoblehin ko magkano man yung binibigay sa inyo na nagpadukot sa akin. Dodoblehin? Sigurado ka? Doble. Palit ng kalayaan ko. Pag pumayag kami sa gusto mo, tinakawalan ka namin. Wala na kaming magagatasan. Kaya mas okay yung makipag-deal dun sa may taong may galit sa'yo. Kasi hanggat bihag ka namin, gagamit ka namin para hututan siya. Hanggat kailan namin gusto. Ikaw! Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Bakit threatened ka? Takot ka? Agawin ko si Jordan. Ay na! Anak! Pakisa ka niya! Sayong-sayo na siya! Sayong-sayo na siya! Christy, tigilan ka! Oh my God! Christy! Sheila, ano ba? Huwag mo! Christy! Christy! Stop! Oh my God! Laban ka pa? Hindi pa ako tapos sa'yo eh! Oh my God! Shaira! Christy, ano ba? Ikaw ako! Binayagan mo ako! Shaira! Ibigay ko! Isip ka! Ano? I can do this all day! All day? Oo, gusto mo all day? All day? Hindi ka tapos sa'yo. Sige, all day kita lalampasuhin para all night masakit ang katawan mo! Basta dito sa labas! Ha? Kaya ka ano ba na? Huwag ka na magawa! Shaira! Shaira! Ano ka? Sa'yo! Pagtao ka na! Doon kayo sa bundok pagpasa ni Leon para wala ng peste sa buhay ko! Huwag mo itong wala na kasi itong kamay ko nakangate para manampal. Tigil naman ako. Sinabi ko sa'yo, huwag kang makialam, di ba? Gusto mo ng gulo ako? Ay, bastos ka? Halika dito, halika dito. Ikaw, manang-manang ka sa best friend mo. Pareho kayong demonyita. Aray ko! Sabi ka, Shaira! Tumigil ka na, ha? Wala akong ginagawa sa'yo! Walang mukha mo! Merong hindi dapat magsuot ng puti sa kasal. Ikaw yon kasi sobrang itim ng pag-ugali mo! Ay, sige. Sige. Ikaw na mabait. Ikaw na ang pure. Total, yun naman yung gusto mo, di ba? Gusto mo lahat ng tao, tingin sa'yo, napakalinis mo. Alam mo kung anong bagay sa'yo? Ha? Ha? Maging malinis ka pa. Ito! Ayan! Shaira! Ano ba? Di ba? Hilig mo magmalinis?
Ha? Ikaw yun! Pareho kayong pinsan mo, pareho kayong dugyot, haggard! Ha? Kapag mukha mo. Ano? Ha? Dugyot ako? Ano ba? Huwag kang makialam! Please help me! Ako nang gigigil. Haggard! Buisit ka! Pahamak ka! Tama ba ako? Huwag kang makialam! Walang iyan ka, Krista! Tama na po, ma'am! Tama na po! Araw mo to! Pwede ba? Gulo-gulo! Nanahimik tayo dito eh. My God! Hira niya pa eh, di ba? Nakakaloka siya. Buti nga kayo! Ano bang pinagawayan niyo at bakit nahuwi pa sa pisikalan? Kasalanan nun ng babaeng yan. Namimili lang po kami ng best friend ko ng gown doon, tapos may ginawa siya para tumumba sa akin yung manikin. Nung kinonfront ko siya, bigla niya ako sinabunutan. Wow, Shaira! Narinig mo ba to, Kaz, ha? Ang galing mo. Oo, ang galing mo eh. Binabaliktad mo eh. Ha? Kanina ikaw yung tumapak sa gown ko. Sinabunutan lang kita para ipagtanggol yung sarili ko. Ikaw kaya yung nauna. Talaga? Nasaan pruweba mo? O sige, Miss Dayan, pahingi nga po ng CCTV footage ninyo. Sige. Tama na! Pareho naman kayo may kasalanan eh. Hindi na importante kung kanino nagsimula. Pati itong mga kaibigan nyo, nakisali pa. Alam niyo bang lahat kayo pwede kayong makasuhan ng damage to property at public disturbance? Teka, sandali lang po. Baka pwede namang pag-usapan na lang natin to. Huwag na umabot sa demandahan. Nakausap ko na si Miss Dayan. Willing naman siyang makipag-areglo. At hindi siya magsasampa ng kaso, anumang reklamo, kung babayaran niyo yung gown at yung iba pang mga na-damage sa shop. Miss Dayan, pasensya na po talaga sa nangyari kanina. Babayaran ko po itong nasira kong gown, tsaka kung ano pa pong kailangan bayaran. Sige po, ako din. Magbabayad din po ako. Pero half lang, ha? Ano naman ang kasalanan kasi. Can we just forget about this? Mabuti kung gano'n. Kayo na bahalang mag-uusap ni Miss Dayan kung paano niyo siya settle ang bayaran. Sa ngayon, kailangan natin gumawa ng kasunduan at kailangan niyo pirmahan yun para naman may protection si Miss Dayan. Iwan ko muna kayo, ha? Usapan niyo yan. Salamat, Chair. Thank you po. Miss Dayan, kaya pa po bang gawa ng paraan yung nasira kong gown? Kung hindi na po talaga, baka po kayang isang bagong gown bago po yung araw ng kasal ko? Sorry, but after what happened earlier, hindi na ako willing tanggapin kayo bilang kliyente ko. Maghanap na kayo ng ibang designer na mag-accommodate sa inyo. It's fine, we'll find another one. Christy, paano pa yan? Back to square one ka na naman sa pagpapagawa ng wedding gown mo. Alam mo, kung ako sa'yo, bumili ka na lang sa ukay-ukay. Kasi, may something in common kayo ng mga paninda doon. Pareho kayo cheap at saka ginamit na ng ibang tao. Halika na, Leslie. Pirma na natin pinakapit ng mukha. Bye! Oo. Huwag na. Huwag nang patulan. Makasuwang ka na naman eh. Sumasobra na talaga yung babaeng yan. Dapat talaga, pinablatter na natin yan noon pa eh. O kaya nag-file na tayo ng temporary restraining order para hindi ka na niya magulo, malapitan next time. Ay naku, agree ako kay tita dyan. Kasi ang hirap na eh. Paano pag sa susunod lumabas ka ng mag-isa? Makita mo yung dalawa na yun. Baka pagtulungan ka pa ng bruhang Shaira na yun, pati yung Leslie na yun. Alam mo, kahit mag-tag team pa yung dalawang yun, hindi ako natatakot sa kanila. Ano bang pake ko? Nakakalimutan ba nila na kayang-kaya sila ng training ko sa Kalasag, lalo na yung si Shaira? Di ako takot, no? Pero hanggat hindi natuturuan ng leksyon ng babaeng yan, hindi yan titigil ng panghaharas sa'yo, Christina. Please, wag na po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko namang ipaglaban at protektahan yung sarili ko.
para lang hindi na lumaki yung gulo ngayon, pinalampos ko na lang yung pang-urot niya. Pero, eto lang talaga, huwag siyang magkakamali na idamay si Tori. Kahit sino pa sa inyong minamahal ko, magkamali lang siya, nakantihin isa sa inyo. Naku talaga. Hindi na ako matatakot na patikim sa kanya yung pagiging kalasag ko. Wala nang atrasan to. Han. Saan nagpunta? Ba't niya ako lang nakaway? Nag-shopping kami dalawa ni Leslie. Pasensya ka na. Nag-enjoy kasi kami kakapamili. Hindi ko na namalayan yung oras. Shay, pwede mo huwag ka nang magsinungaling sa akin, ha? Alam ko naman kung saan ka nanggaling, eh. Ito. May nag-upload ng video nag-aaway kayo ni Christy. Viral yan. Ba't ka nagpunta dun? Hindi ba may wedding gown ka na? At galing sa ibang wedding shop yung sa'yo. Ibang atelier yan, eh. Now, be honest. Nagpunta ka ba dyan para makipag-away? Nagpunta ka ba dyan para makipag-away? Fine. I admit it. Pumunta ako doon para makita si Christy. Pero hindi para awayin siya, Jordan. Gusto ko na nga makipagbati sa kanya para matapos na yung gulo sa pagitan naming dalawa. Gusto ko rin siya pakiusapan na baka pwedeng pasamahin niya na si Tori at maging flower girl sa kasal natin kasi alam kong importante sa'yo yun, di ba? Eh kung yan yung rason mo, ba't kayo nag-aaway? Kasi ayaw niya pumayag sa gusto ko. Ayaw niya makipagbati sa akin. Ayaw niya pasamahin si Tori sa kasal natin. Pinahiya niya ako doon, Jordan. Sinugod niya ako, tas sinabunutan ako ng babaeng yan. I tried to reason with her. I swear, ayoko na talaga makipag-away sa kanya, pero wala eh. Ayaw niyang pumayag eh. Shay, please, nakikiusap ako sa'yo na ikaw na lang mismo ang umiwas sa kanya. Paano natin makukumpinsin yung tao na payagan niyo anak ko pumunta sa wedding natin kung lagi kayo magbabanggaan? Kung kinakailangan magsusorry ako sa kanya, kakausapin ko. Hindi, bakit ka magsusorry sa babaeng yon? Ako nang inargabyado niya. Shay, please. I-set aside niyo muna yung differences ninyong dalawa. Tayo may kailangan kay Christy. Tayo ang mag-raise ng white flag. Ito lang yung naisip kong paraan. Please, intindihin mo ko. Kainis! Akala ko, nakascore na ako ng victory dahil sa ginawa ko kay Christy. Tapos nag-backfire din agad sa akin. Sa dami-dami ng ginawa ko, para mapagkalayo silang dalawa ni Jordan, sa huli, ako pa yung magiging reason, kaya magkikita silang dalawa. Eh di pagbawalan mo yung jowa mo, huwag mong hayaan na ituloy yung plano niya. Hindi ko nga pwedeng gawin yun, edi ako ilalabas na masama, di ba? Kapag pre-event ko si Jordan para kumbinsin yung pesting babae na yun na huwag pasamahin si Tori doon sa kasal namin o sino lalabas na masama, di ba ako? Hindi kung gusto mo, samahan mo si Jordan para ma-ensure mo na wala silang gagawing milagro. Sinabi ko na sa kanya yan. Sabi niya sa akin, wag na daw kasi nga mag-aaway lang kami. Kasi talaga yung babae niya, nag-visit. Peste siya. Peste siya. Alam mo, ang swapang niya sa anak. Kung hindi niya pinagdadamot niya yung story, sana wala nang reason para magkita silang dalawa ni Jordan. Sino si A? Leslie yung pangalan mo, di ba? Di Marites. Mind your own business. Set! Tek! Kontakin mo ulit. Huwag mong titigilan hanggat hindi sumasagot. Kanino ko pa nga tinatawagan eh.
Kanina pa rin ako binabagsakan ng telepono. Halatang iniiwasan tayo. Huwag na kayo umasa pa. Iniiwan na kayo sa ere ng taong nagpakidnap sa akin. Sino man siya, hindi nyo na siya mapapakinabangan pa. Umahimik ka dyan! Wala ka palang binatbat alakdan eh. Kala mo kasi lahat ng tao madadaan mo sa sindak. Eh wala palang dating yung angas mo dun sa inuhututan nyo. Sabi mo? Ha? Ha? Isip. Ano yan, Alakdak? Ano na ang plano natin? Hindi ako papayag na baliwalain tayo ng contact natin. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niya sundin yung iuutos ko. Dahil kung hindi, sisirain ko yung buhay niya, guguluhin ko yung mundo niya. Pagsisisihan niya na kinalaban niya. Anong kailangan mo dito? Magandang hapon, no? Pasensya na sa istorbo, pero pwede ko ba makausap yung anak niyo? Dadalawin ko na rin si Tori. Wala sila dito. Nakikiusap po ako. Kahit saglit lang. Importante lang talaga sadya ko sa anak ninyo. Jordan, hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, wala dito ang anak ko at ang apo ko. At kahit nandito sila, hindi rin ako papayag na makausap mo at makita sila kahit lumuhod ka pa sa harapan ko. Huwag naman po sana natin paabutin sa ganun. Malinis ho yung intensyon ko sa pagpunta ko dito. Ngayon, kung tungkol to sa gulo na nangyari sa amin ni Christy ni Shaira, ako mismo ang humihingi ng tawad. Pero sana bigyan niyo ko ng pagkakataon na makausap si Christy. Makapag-sorry man lang sa kanya. Wala na. Useless yung pagsusorry mo, Jordan. Useless yung sinasabi mong paghingi ng tawad mo. Hanggat hindi tinitigilan ni Shaira si Christy, hanggat sinasaktan niya at ginugulo niya ang anak ko, useless yan. Ang dapat mong kausapin, yung mapapangasawa mo. Sabihin mo sa kanya, tigilan na niya ang panghaharas sa anak ko. Then and only then, pwede kang bumalik dito. Kapag naipangako mo na hindi na niya guguluhin ang anak ko. Pero ma... Ma? Seryoso ka ba? Tinatawag mo akong mama? Please, Jordan, please. Matagal ka nang hindi parte ng pamilya ko. And if I haven't told you yet, hindi ka na rin welcome sa pamamahay ko. Kaya umalis ka na. Ate Meldy, tulungan mo naman ako. Ako, sir. Ayoko pong makialam. Ate Meldy, parang awa mo na. Gusto ko lang naman makausap si Christy pati si Tori eh. Magsasorry lang ako doon sa hindi namin pagkakaunamaan. Please. Ngayon lang naman ako makikiusap sa'yo eh. Baka pwede mo sabihin sa akin kung saan ko sila pwedeng mapuntahan. Pangako, wala akong gagawing masama. Kakausapin ko na sila.
Ito, wala. Dali, oh. Yan. Dito, dito. Saan ka pupunta? Oh, anong gagawin natin? Dito. Ipapalipad tayo? Oh, yun, oh. Wow! Kukunin. Dali, tatay. Dali. Unahan kayo ni Daddy. Basa na ng pawis, yan. Oo nga eh. Leon, salamat ha. Hmm. Kasi alam kong busy ka sa talyer pero napasyal mo pa rin kami dito. Eh, alam ko kasi na stress ka na dun sa pambabastos sa'yo ni Shaira, kaya naisipan ko na ilabas naman yung mga bata kasama ka. Para din na makahinga-hinga ka naman, tapos makarelax ka. Hinga ka dito. Na-appreciate ko talaga yung concern mo. Salamat. Basta kung may kailangan ka pa, sabihan mo lang ako para naman may magawa ako para sa'yo. Ha? Alam mo, may nahanap na rin akong bagong designer para sa gown ko. Ayos. Oo, diba? Halika dito. Oh, Leon. Ang aeroplano. Anak, halika dito. Yes, na. Nakita po ako nagtitinda ng ice cream doon. Pwede po ba tayong bumili? Okay lang, mamaya na lang. Baka kasi biglang umiyak si Jeremy kung iwanan ko agad eh. O hindi, ako na lang sasama sa kanya para bumili. Sigurado ka? Okay lang? Oo, ano ba? Bibili na ng ice cream eh. Sige, tara, tara. Salamat ha. O, halika na. Jeremy! Asan na si Daddy? Bibili ng ice cream lang kasama ni ate, ha? Gusto mong sundan? Andun sila, bibili sila ng ice cream, oh. Ayun, andun. Kita mo? Kita mo? Gusto mo rin ng ice cream? Yung... You know? Yeah. Cookies and cream po. Ano pa? Oh, ayaw mo apa? Yan na lang po. Ah, sige. Yun, no? Sige po. Uy! Sandali! Akin na. Dali, akin na yan. Dali. Anak ng... Ala. Halika ka dito. Upo ka muna, ha? Sa sugat mo. Meron pa bang iba? Ayan, okay pa natin. Ayan, siya mo. Wala yan. Mawawala naman, di ba? Itaan mo yung anak ko! Itaan mo yung anak ko! Asan na nanay mo? Ha? Pumunta ka na doon. Ngayon na, dali! Bilis! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Eh, may sugat si Tori, kaya tinitingnan ko. Bakit? Hindi mo trabaho yan. Ako lang ang dapat gumagawa nun sa kanya o si Christy. Hindi ka naman niya kaano-ano, di ba? Oh, eh nagmamalasakit lang ako kasi nga may sugat nga si Tori. Naiintindihan mo ba yon? Hindi ko gusto na tinutulungan mo siya. Hindi ko gusto na hinahawakan mo yung anak ko. Yakapin o halikan. Naiintindihan mo? Layuan mo siya. Bakit ko siya lalayuan? Ano ba? Binibigyan mo ba ng mali siya yung malasakit ko? Ha? Ba't hindi ko bibigyan ng mali siya? Ha? Alam ko history mo. Di ba rapist ka? Ginahasa mo nga si Christy, di ba? Malay ko ba kung may bala ka dito sa anak ko? Huwag na huwag mo akong iinsultuhin! Dahil wala akong ginagawang masama. Kung may masama dito, ikaw yon. Dahil ang dumi-dumi ng utak mo. Papalalabasin mo masama, eh, no? Si Raulo! Si Daddy! Mami! Oh, anak, anong nangyari sa'yo? Nasaan si Tatay Leon mo? Nandiyan po si Daddy. Daddy? Daddy Jordan mo? Anong ginagawa niya rito? Parang galit po siya. Nasaan ba sila? Nasaan sila ni Tito Leon mo? Nandun po sila sa ice creaman. Sige, Billy, Papa, see you naman kay Tori tsaka kay Jeremy. Halika, Sige, pasamahan mo nga ako. Sige. Halika. Halika lang. Tama na!
Ayaw kitang saktan. Kung ano-ano na pinagsasasabi mo sa akin. Hindi ako naniniwala nagbago ka na hayop. Nagmamalasakit lang ako at wala akong pakialam kahit anong isipin mo. Dahil anak na ang turing ko kay Tori. Wala sa ibang tatay kundi ako lang. Naintindihan mo? Ako lang! Tigil na kasi! Hindi ba? Tama na! Ano? Tama na! Ano? Tama na! Jordan! Jordan! Tama na! Tama mo ako! Tama na kasi! Tama na! Ano ba? Bitaw! Christy! Christy! Tayo! Ano ba kasing nangyayari? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Christy! Ito kayo pagkakatiwala yung anak ko dyan? Sa hayop na yan? Hindi! Jordan, anong pinagsasasabi mo? Christy! Anak ng... May malapit na klinik dito. Sige na, ako na magdadala sa kanya. Uwi mo yung mga bata sa Kasalabili. Dali na. Sige. Christy, hindi ko... Huwag kang lalapit! Jordan, wag mo nang palalain yung sitwasyon. Umuwi ka na lang. Sige na. Ano ba plano mo, Lakdan, ha? Christy, anong problema mo? Tatawagan mo na ba yan si Shaira para humingi ulit ng pera? Ayoko na marinig yung excuses mo eh. Pinapalala mo lang lahat. Ano ba tinitingnan mo dyan? Nagtataka kasi ako kung ano yung atraso ni Jeff at pinadukot at gusto ipapatay siya ni Shaira. Kaya ito, ni-stalk ko yung babae ngayon sa internet. Okay, ano, may na-discover ka ba? Eh, anong koneksyon ng away nito doon sa motibo ni Shaira, ha? Hindi yung motibo ni Shaira yung impormasyon na mapupulot sa video na to, Cobra. Ito. Yan. Yung lalaking yan, kilala ko yan. Si Jordan yan. Yan yung dating asawa ni Bangus. Ano naman ang kinalaman ng lalaking yan doon sa bihag natin? Chinek ko yung account ni Jordan. At nalaman ko na kapatid niya si Jeff. Pinadukot at gustong ipapatay ni Shaira yung kapatid na mapapangasawa niya. Malagang impormasyon to, Cobra. Mas maawakan natin siya sa leg. Magagamit natin to labang kay Shaira. At hindi na siya makakatanggi sa lahat ng hihingi natin sa kanya. Nag-text na si Kuago. Nakauwi na daw sila nila Billy sa mga bata, kaya huwag ka na mag-alala. Leon, ano ba kasing nangyari? Bakit kayo nagpang-abot ni Jordan? Di ba, bumili kami ng ice cream ni Tori. Eh, nadapa yung bata. Kaya, tinitingnan ko yung tuhod niya. Tapos bigla ito dumating si Jordan. Binigyan ng mali siya yung ginagawa ko. Kung ano-anong masasamang bagay yung sinabi niya sa akin, pati na yung nakaraan ko, inuungkat niya. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya kasi sa akin na isa akong rapist. Christy, alam ko naman na masama akong tao noon. At dami kong kahayupan na ginawa, lalo-lalo na sa'yo. Pero hindi na ako yung tao na yun. At ginagawa ko lahat para mabago at papatunayan sa'yo na nagbago na ako. Ang dami kong dapat ayusin sa sarili ko, alam ko yun. Pero isa lang ang sigurado ko, at yun ay hindi ko sasaktan si Tori. Napamahal na sa akin yung bata. At anak na din ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ako papayag doon sa mga sinasabi tungkol sa akin ni Jordan.
Dahil hindi kong gagawin yun kay Tori. Kaya sana maniwala ka sa akin, Christy. Ngayon, naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo yun magagawa kay Tori. May tiwala ako sa'yo. Girl, uwi ka na ba? Gusto mo hatid na kita bago ako bumalik sa hotel? Wag na. Magsha-shopping na lang muna ako. Pag umuwi ako sa bahay, mababaliw lang ako kakaisip kung anong ginagawa tsaka pinag-uusapan nila Christy. Oh, sige, una na ako Tira na lang tayo. Bye-bye. Ingat ka. Hello. Ba't ba ang kulit mo, ha? Tawag ka ng tawag sa akin. Anong kailangan mo? Hindi kita kukulitin kung nung una pa lang sinagot mo na yung tawag ko. Iniiwasan mo ba ako, ha? Kaya ano naman ngayon kung iniiwasan kita, ha? Oh, tapos na yung business nating dalawa. There's no reason for me to communicate with you. Sino nagsabing tapos na tayo? Tuloy pa rin ang usapan. Naiibang ka na ba? Nakuha ko na yung gusto ko, di ba? Nabayaran ko na rin kayo. So ano pang kailangan mo sa akin, ha? Pwede ba? Tantanan mo na ako, maghanap ka ng iba mong kausap dahil ako wala kong oras sa mga walang kwentang tao kagaya mo. Kung gusto mong tantanan kita, magpadala ka ulit ng pera. You must be joking. At bakit ako magpapadala sa'yo, ha? Tsaka kapadala ko lang, di ba? Pwede ba matuto ka makontento? Kulang pa nga yun. Magpadala ka pa ng 200,000. Okay ka lang? Anong tingin mo sa akin? Nanganganak ako ng pera? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Kapag hindi mo ibinigay yung hinihingi ko, ako mismo maglalaglag sa'yo. Gusto bang malaman ni Jordan na ikaw nagpadukot at nagpapatay kay Jeff? O ano? Nagulat ka, no? Oo, alam ko na ang pagkatao ni Jeff. Hindi ako mangbang tulad ng iniisip mo. Marunong ako gumamit ng internet, kaya na-discover ko ang connection ni Jeff sa mapapangasawa mo. Sa tingin mo, papakasalan ka pa kaya niya kung malaman niya yung pinagagawa mo? Makinig ka sa akin, Alakdan. Hindi ako kasing yaman ng tingin ninyo. Hindi ako basta-basta makakapaglabas ng 200,000. Wala akong mabibigay sa'yo. Huwag mo na ako paandaran ng mga palusot mo. Kung kinakailangan mo magbenta ng gamit, edi gawin mo. O kaya humingi ka ng pera kay Leon galing doon sa pera ng kalasag. Basta bayaran mo ko. Di ba sinabi ko na nga sa'yo, hindi na nga kami nag-uusap. Tsaka hindi ako bibigyan ng pera noon. Eh, problema mo na yun. Basta ibigay mo yung pera ko. Kundi ako mismo yung sisira sa pangalan mo. Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Ha? Hindi. Alakdan mo. Sige, gagawa ko na lang ng paraan. Pero i-promise mo sa akin na last na to. Papayag ka rin pala, dahil pang dada. Basta, bibigyan kita hanggang bukas para ipadala yung pera sa account ko. Bukas? Imposible ang pinapagawa mo sa akin. Hindi ako makakapagbigay ng pera sa'yo bukas. Mamili ka. Ipapadala mo yung pera o ipapadala ko yung kopya ng text mo sa akin kay Jordan na ikaw ang nagpadukot at nagpapatay kay Jeff. O sige. Sige, gagawa kong paraan. Gusto ko magsabi ka ng totoo, Meldy. Ikaw ba ang nagsabi kay Jordan na nasa park si Christy at si Tori? Magsabi ka ng totoo. Ma'am, sorry po. Naawa lang po kasi ako kay Sir Jordan dahil nakiusap po siya sa akin.
Sabi niya po kasi na gusto niya lang daw po mag-sorry kay Ma'am Christy, ma'am. Tapos para makausap din po si Tori. Ma'am, sorry po. Hindi ko naman po akalain na hahantong sila sa away ni Sir Leon eh. Meldy, ikaw matagal ka na dito, ha? At pamilya na ang turing namin sa'yo. Pero, you're crossing the line. At tribida mo naman eh. Sa susunod, huwag kang makikialam sa kung ano man ang problema ni Christy. Naiintindihan mo? Yes, ma'am. Sorry po. Lola, Tori, come here po. Ayoko nang maulit ito, ha? Yes, ma'am. Sige na. Tori, come here. Wow. I'm sorry. I'm sorry, baby, ha? Kasi... I'm sorry, nagtaas ako ng boses kay Yaya Meldy, okay? Kaya lang, kailangan ko sabihin sa kanya kung anong dapat niyang gawin next time. sorry po talaga, Lola. It's all my fault po. Last time, nag-away din po sila Mami Christy at Mami Shaira dahil po sa akin. Now naman po, si Daddy Jordan at Tito Leon naman po ang nag-away. Dahil din po sa akin. Please don't be mad at me po. No. I'm not mad at you. Come here. I'm not mad at you. And don't ever say I'm sorry kasi wala kang maling ginawa. You know, yung mga adults, yung mga matatanda ang may misunderstanding. Kaya sila nagkakagulo. Kaya sila hindi nagkakasundo. Don't ever think na ikaw ang may kasalanan kung bakit sila nag-aaway. Kasi it's not your fault. Okay? Okay po, Lola. Okay. Christy, pwede ba tayo mag-usap, please? Jordan, tama na. Kung may gusto kang sabihin, akong kausapin mo. This is between me and her. Huwag ka na makisama muna, please. Okay lang. Pero Christy, Okay lang. Kaya ka na to. Tuwala ka lang sa akin. Anong sabi ng doktor? Malala ba yung sugat? Minor injuries lang daw. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na madamay ka doon sa away namin kanina. Pasensya na. Hindi ko kasi maintindihan, Jordan. Ang sesaya naman namin kanina eh. Nagbabanding kami. Alam mo yun, may sarili kaming katuwaan kanina. Ang nakakagulo sa isip, bakit bigla kang pumapasok sa eksena para manggulo? Ano ba? Habit mo na rin na manggulo tulad ni Shaira, manira ng araw ng ibang tao? Christy, ano gusto mo maramdaman ko? Pinagtatamot mo sa akin yung anak ko. Pagkatapos, madadatnan ko si Tori na kasama yung tao mo. Na hinahawakan ng lalaking yun. Saka ba't mo hinahayaan na kasama si Tori ni Leon na walang bantay? Rapist yun. Alam mo, una sa lahat, Jordan, huwag mong ini-insinuate na pabaya akong ina. Na hinahayaan ko yung anak ko na kung sino-sino lang yung kasama. Saka hindi naman kung sino-sino lang si Leon, ah. Parang anak na rin ang turing niya kay Tori. Kaya wala sa kanyang problema, nasa'yo. Kasi ang dumi mo mag-isip. Manahimik ka dito, ah. Ano? Cobra, Anong balita? solve na problema natin. Nakausap ko na yung contact natin. Magpapadala na ng pera. Aba, paano mo nakumbinse? Sinabi mong buhay pa yung pinaliligpit niya, no? Hindi pa. Ayoko maubusan ng bala. Sa ngayon,
Nadaan ko pa sa blackmail. Tinakot ko na ikakanta ko siya na siya ang mastermind sa lahat ng to. I believe talaga nga sa'yo, Lakdan. Dapat natin i-celebrate ito. Tara, may alak sa labas. Kampay. Hoy! Ano ginagawa? Tigas ng ulo mo, ha? Sabi ko pumirme ka. O, hello. Hindi ako marami mag-isip. Ang sa akin lang, kung pipili ka ng bagong mong pakakasalan, o kung pipili ka ng maiging pangalawang tatay ni Tori, sana yung matinong lalaki naman. Christy, ano to? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng lalaki yun? Sa kuta? Pwede ba, Jordan, wag mong huhusgahan si Leon? Hindi mo naman siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. At ano bang gusto mo? Maghanap ako ng perpektong lalaki? Ganun ba? Paano kung wala akong mahanap na perpektong lalaki? Gusto mo magmukmuk na lang ako mag-isa habang buhay? Ganun ba? Ano, wala akong karapatan na mag-move on tulad mo? Kaya wala ka nang pakialam kung makahanap ako ng taong magmamahal sa akin ng tama. Kasi hindi mo naman yung nagawa noon. Ako lang ba sumuko, Christy? Hindi ba sumuko ka rin? Pointless lang kasi, Jordan, kung magtuturoan na lang tayo dito. Bakit di na lang natin subukan na hayaan natin yung sarili natin na maging masaya sa sarili nating mga buhay ngayon? Sa mga taong nagmamahal sa atin ngayon. Tantanan mo na ako, Jordan, kasi tatantanan na kita. Christy, sandali. Sandali. Tao. Pinagbigyan na kita, di ba? Kaya layo na. Marami pa akong gusto sabihin kay Christy. Marami pa akong gusto sabihin. Ayoko nang makinig, Jordan. Nagsimula na akong maghilom. Kaya tigilan mo na ako. Huwag mo nang budburan ulit ng asin yung sugat ko. Oh. Anong balita? Anong sabi ni Christy? Umayag na ba siya na maging flower girl si Tori? Mukhang malabo ng payagan si Tori sa wedding natin. I told you, pointless talaga makipag-usap niya sa ex mo. Just let it go. Ang importante, nandito naman ako, tsaka si Junior. Kami na yung pamilya mo. Oh. Okay ka lang? May problema ba? Ha? Hindi. Nag-update lang sa akin yung wedding coordinator natin about sa supplies. May issue lang pero madali lang namang ayusin.
Kung pipili ka ng bagong mong pakakasalan, o kung pipili ka ng maiging pangalawang tatay ni Tori, sana yung matinong lalaki naman. Eh paano kung wala akong mahanap na perpektong lalaki? Gusto mo magmukmuk na lang ako mag-isa habang buhay? Ano, wala akong karapatan na mag-move on tulad mo? Kaya wala ka nang pakialam kung makahanap ako ng taong magmamahal sa akin ng tama. Kasi hindi mo naman yung nagawa noon. Ako lang ba sumuko, Christy? Hindi ba sumuko ka rin? Sorry, anak, ha. Sorry, humantong kami ng daddy mo sa ganito. Sorry, nasira ang pamilya natin. Marami ng pangit na nangyari. Kaya tama lang nakalimutan ko na siya para hindi na rin ako masaktan. Han, anong oras na bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Ang dami kong iniisip. Trabaho, pag-alis si Jeff, si Tori, yung wedding. Just a little overwhelmed. Don't worry. Kapag kinasal na tayo ulit, everything will be alright. Kapag asawa mo na ako, hindi mo na kailangan suluhin yung mga problema na yan. Forever ka nang may karamay. And one day, you will realize na you made the right decision choosing me. I'm gonna try to get some sleep. Ayan. Ikaw na lang magbigay ng bag na yan doon sa umorder sa akin na kasamahan mo doon sa hotel. Anong nangyari, girl? Akala ko ba precious sa'yo tong collection mo ng branded sa luxury bags? Bakit bigla ka naman nag-decide na ibenta? Wala na akong choice. I need the money. Eh bakit nga? Saan ba magagamitin yung pera? Saka bakit parang urgent na urgent? Bakit po ang dami ninyong tanong? Test paper po ba kayo? Concern lang naman ako, Shaira. Feeling ko kasi may bago kang problema eh. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Fine. Kinapos kami dalawa ni Jordan sa budget. There. Happy? Ngayon, wala ka ng tanong, please sundin mo na lang yung inuutos ko sa'yo. Tapos, sabihin mo dun sa buyer na isend nila sa akin online yung payment nila. Okay? Ibang transfer na lang nila. Got it? Alis na ako. Milakad pa kami ni Jordan. Thank you. Christy, para sa ba itong seminar na to? Kailangan ba talaga natin to? Oo, Leon, kailangan natin umattend ng pre-marriage counseling para makuha natin yung marriage license natin. Yeah. Sige. Okay. Oo. Okay. Good morning! Please settle down na po sa inyong mga upuan. Okay po. Malapit na tayo magsimula. Han? Here. Shaira, Jordan. Anong ginagawa niyo dito?
We're here for the seminar. Bakit? Ayaw mo kaming kasabay? Kung hindi kayo komportable, ayun yung pinto, pwede na kayo umalis. Isa sa pinaka-importanting aspeto ng pagiging mag-asawa ay ang katapatan o fidelity. Isa itong pundasyon para maging matibay ang relasyon ng bawat isa. And it ensures the trust and respect between the spouses. Tamang-tama kayo dyan, ma'am. Kaya ikaw, Christy, mag-take down ka ng notes, ha? Makinig ka dun sa sinasabi ni ma'am about fidelity para pag kinasal kayong dalawa, hindi ka na magpabuntis ulit sa ibang lalaki kaya yun ang ginawa mo before. Shay, wag dito. Ang daming tao. Sorry na. Nabibwisit kasi ako sa kanya. Anyang pasamahin si Tori sa kasal natin. Ay, ma'am, agree po ako sa inyo. Importante po talaga yung fidelity sa isang relasyon. At saka, ma'am, naniniwala din ako na hindi naman magiging dishonest o unfaithful ang mga asawa kung wala naman yung mga babaeng nakaabang lang dyan na handang sulutin at akitin ng mga lalaki. Hindi ba, ma'am? Matagal na siguro kayo magkakilala. Kaya ganyan na lang kayo magbiruan. Yes, ma'am. Actually, we go way back. Siya kasi yung dating asawa na mapapang-asawa ko, kaya ganyan. Shay, stop it. Please. Jordan, pagsabihan mo si Shaira. Nananahimik kami dito. Sabihan mo siya, huwag siya magulo. Ang mga pagsabihan ko na dapat kong gawin. Tama na, huwag mo nang patulan. Reminder lang po magkakasama po tayo maghapon dito. Kung maaari lang sana, maging friendly tayo sa isa't isa para naman maging smooth ang takbo ng seminar na ito. Pwede po ba yon? Yes, okay, ma'am. Yes po. Okay, thank you. Dahan-dahan lang kumain. Sabi naman. Kalat ba? Oo. Hindi ko pa naman makikita yung kulay nila kasi magkakulay sila pareho. Diba? Wala. Sarap. Parang ube din. Ang kama mo. Pero wala, busog na ako eh. Ow! Han, ang sakit ng likod ko. Medyo matigas ka dito nung sinasandalan natin. Pwede bang... Can you give me a back rub, please? Where, Nico? Oh my God. Thank you, Han. Ang swerte ko talaga sa'yo. Sobrang sweet at saka caring mo sa akin. Ayan. Han, hindi. Okay na pala. Hindi na masakit yung likod ko. I have to make a call. Okay lang ba? Alis muna ako sandali. Gusto mo sumama kita? Hindi na. Babalik din ako agad. Okay. Hello. Ano ba, ha? Hindi ka makapag-antay? Masyado kang atat? Sinisigurado ko lang natutupad ka sa usapan. Dahil kapag tinabla mo ako, alam mo na mangyayari, di ba? Alam mo, hindi mo na ako kailangan takutin ng paulit-ulit. Nagawa ko na ng paraan. Naantay ko na lang pumasok sa account ko tapos ita-transfer ko na sa'yo. Ang gawin mo, abangan mo na lang dyan sa account mo, okay? At pwede ba, huwag mo akong visitin dyan sa mga napakarami mong text dahil busy ako sa seminar dito. Shay? Sino yung kausap mo? Ba't ka magpapadala ng pera? Ba't hindi ka makasagot? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Di si Leslie yung kausap ko. May na-aksidente kasi na empleyado nila dun sa hotel tapos nanghihingi sila ng mga contribution. Nagpadala lang ako ng pera. Sigurado ka ba? Iba kasi yung tono mo kanina eh. You sound upset.
Eh, paano naman kasi to si Leslie? Ang hirap kausap. Eh, sinabi ko na nga na magpapadala na ako. Tapos gusto niya mag-uusap kami muna. So, ayun, ang dami niyang text sa akin. Medyo nainis na ako ng konti. Anyway, kailangan natin bumalik tapos yung break. Magre-resume na yung seminar. Tara. Okay. Konting tiis na lang, Cobra. Sabi ng kausap natin, mamaya daw niya itatransfer yung 200,000. Ayos. Tiba-tiba na naman tayo, ha? Pag nakobra na natin yung pera, antay lang tayo ulit ng ilang linggo. Tapos, tingnan natin ulit. Sigurado ako, wala na siyang magagawa kundi magbayad ulit. At mukhang gagawin talaga ng babaeng yun ng lahat para wag lang natin siya ilaglag at matuloy ang kasal nila. Ano? Babae? Kasal? Sabi ko na nga ba eh. Nakipagsabuatan kayo dun sa babaeng yon. Ano? Si Shaira. Si Shaira nagpakidnap sa akin, oh. Please stand up, everyone. Face your partner. Ngayon naman, gusto kong ipikit ang inyong mga mata. Sir? Okay? When I give you a signal, kausapin niyo ang inyong partners. And I want you to say two things. Sorry and thank you. Saka nyo explain sa kanila kung ano ba itong mga bagay na pinapasalamatan nyo. At ano naman itong gusto nyong ihingi ng tawad. Maliwanag po ba yan? Papa. Yes. Okay. Now, couples, open your heart and talk to your partners. Han, thank you kasi nabigyan tayo ng second chance. Thank you kasi piniti mo kaming dalawa ni Junior at minahal mo kami. Thank you kasi nag-promise ka na kami na yung uunahin mo tsaka na hindi mo na kami iiwan. Christy, ikaw na muna. Mauna. Sige. Leon, salamat dahil mabuti kang ama kay Jeremy. Pati na rin kay Tori. Salamat dahil araw-araw kong nakikita na nagsusumikap kang maging mabuting tao. Sorry kasi alam kong hindi ako perpektong partner. Sorry dahil alam kong marami rin akong naging pagkukulang. Kahit na alam kong marami kang naging pagkakamali sa akin noon at nagtanim ako noon ng galit sa'yo, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil binigay ka sa akin sa buhay ko. Sorry din, Han, kung medyo overbearing ako. And I'm sorry kung I've been getting myself into a lot of trouble lately. Kahit hindi ko naman kasalanan. That's it. Sorry, ang dami ko sinasabi. O, ikaw naman. Go. Han? Sorry, Hannah. Hindi ako sanay sa ganito eh. It's okay. Just speak what's in your heart.
what's in my heart. Thank you for being the mother of my child. Thank you sa mga masayang moments natin together. Pati na rin sa mga pagsubok na sabay nating hinarap. I'm sorry iniwan kita. I'm sorry naging mahina ako. I'm sorry I failed you. Good job, everyone! Maaari nyo nang buksan ang inyong mga mata. Nag-enjoy pa kayo sa ating heart-to-heart talk with your partners? Yes. Thank you po. Oo, wala tayong gagawin, kundi palakpakan ang ating mga sarili. Ano? Sumagot kayo. Wala na, huli na kayo. Si Shaira. Siya ang mastermind ng lahat ng to, di ba? Ano, Lakdan? Sumagot ka! Alam mo, kanina pa ako naririndi sa'yo eh. Di ba sabi ko tumahimik ka, bubusa lang kita ulit. Maming ka na kasi. Binayaran kayo ni Shaira para ipa-hostage ako, di ba? Hindi ka talaga marunong makinig, ha? Oh, si Shaira, ha? Pero ang utos na sa amin, patayin ka. Pasalamat ka nga, hindi ka pa namin tinutuluyan eh. Dahil may pakinabang ka pa sa amin. Pero kung hindi mo ititikom yung bibig mo, bakit tumba kita ulit? Ha? Are you okay? Yeah. Why? Is there a reason for me not to be okay? Leon, okay ka lang ba? May problema? Wala. Sigurado? Thank you everyone sa very active participation nyo sa ating seminar. But bago tayo maghiwa-hiwalay, I just want to give you a very important advice. Sobrang cliche pag sinabi nilang honesty is the best policy. Bagong-bago, no? But when it comes to marriage, it is very important. Honesty means being true to yourselves, to your actions, to your words. And it also involves being transparent in your actions, feelings, thoughts, and intentions. It's all about sharing your inner self to your partner, allowing them to know who you are, and allowing them to understand you. Would you agree, ma'am? Yes po, ma'am. I agree with that. Talagang importante po ang honesty sa isang relasyon. Dahil dun po mabubuo ang tiwala sa mag-asawa. At saka kung meron pong problema or may nagawang mali yung isa, no, dapat po sabihin agad sa partner. Dahil po, syempre, ayaw naman natin dun ang simula ng mga away, di ba, sa isang relasyon. At saka dapat yung partner lang po ang kinakausap. Wala nang ibang tao at lalong hindi po kakausapin yung ex mo. Mukhang ito yung pinapatamaan niya. Alam mo naman yan si Christy. Akala mo kung sinong napakalinis. Sobrang saksakan kasi siya ng honesty. Yes, sir. Actually, may mga struggles din talaga pagdating sa honesty. Pero hindi naman ibig sabihin nun,
gusto namin lokohin yung kapartners namin or yung wife namin. Talagang may mga bagay lang talaga na mahirap sabihin kaagad. Kasi nga iniisip namin yung feelings sila kung masasaktan sila. Pero ang problema kasi minsan na may misinterpret. Minsan binibigyan ng ibang meaning. Ma'am, ang hirap po kasi sa iba, masyado silang nagiging concerned sa mararamdaman ng partner nila. So, ginagawa nilang rason yon para ma-justify yung pagsisinungaling. Ma'am, kasi naman po pag sa mga ganyan, kahit na magkalabuan pa kayo ng minamahal mo talaga sa buhay, no, dapat hindi mo kayang ipagpalit siya o pumatol sa ex mo. At buntisin pa yung ex mo, di ba? I agree. Yes, sir. I agree with you. Sana naging transparent ka. Kung importante sa inyo yung marriage mo, sana nagtapat ka na lang na you had an affair with another man. Hindi yung hihintayin mong may nagbunga dun sa affair na yon at nabuking ka, saka mo lang sinabi. Teka lang Kasi Jordan, alam mong magkaiba tayo ng sitwasyon Iba yung nangyari sa akin. Alam mo yon, wala akong choice sa sitwasyon ko nun. Ikaw, wala kang choice? Ano yon? Sasabihin mo, rason mo, naging mahina ka, kaya pumayag ka na ahasin ka ng iba? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Christy, na hindi ko inahas si Jordan? Nung panahong yon, kasal kaming dalawa. So walang masama kung may mangyari sa amin ng asawa ko. Ikaw ang ahas. Alam mo kung bakit? Matagal nang annulled yung kasal ninyo, di ba? Pero anong ginagawa mo? Kinokontrol mo si Tori para hindi siya makapunta sa kasal namin. Para ano? Para pumaraan ka na magkita kayo at mag-usap kayo ulit dalawa ni Jordan. Alam mo, in fairness sa'yo, no? Galing mo lumande. Teka nga. Pailalim. Dahan-dahan ka nga sa pagbibintang mo, Shaira. Ako pa. O papailalim. Alam mo, swapang kay. Sa totoo lang. Hey. Bakit mauubusan ka ba ng lalaki? Ha? Gusto mo sa'yo lahat Andyan na si Leo, no? Bakit pati si Jordan gusto mo pang agawin sa akin? May amnesia ka ba, Shaira? Hey. Nakakalimutan mo ba kung paano mo nilandi si Jordan kahit na-dissolve na yung kasal ninyo? Para lang magpabuntis ka? Ha? Huwag kang mag-alala kasi wala naman akong aagawin sa'yo. Hindi naman ako mga agaw tulad mo Isa lang ang mag-aagaw. Ikaw, nasa harap ko. Walang sakitan. Walang sakitan. Tama na Si Shaira. My God! Ano ba? Awat na kayo! Awatin niyo sila! Ano ba kayo? Tigilan niyo yan! Awatin niyo yan! Tigilan niyo na kasi kami! Paghiwalay Akin na niyo si ang Chrissy! dalawa. Ano ba? Saksak mo yan sa utak mo! Awatin niyo ang dalawa! Magkikita kami! Awatin niyo! Ano ba yan? Magkikita na kami! Hindi kita bibitawan! Ano? Tama na yan! Ano ba? Anak din kami! Kami na ang pamilya niya ngayon! Ano niyo na? Gagawin niyo! Awatin niyo yan! Ano ba? Awatin niyo ang dalawa! Tama na yan! Magsitigil kayo! Wala kayong mga kahiyan! Hayop ka, Shaira. Napakasinungaling mo. Gagawin ko ang lahat para makatakas dito. I-expose ko lahat ang kawalang hiyaan mo. Huwag na huwag mong sasaktan si Christy, kundi ako ang makakalaban mo. How ironic, no, kuya? Samantalang ikaw yung demonyong nagdala sa akin sa impyerno before. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Dahil kung hindi ko pinakidnap sa'yo yung babaeng yon, edi sana hindi kayo nagkakilalang dalawa. Magkasabot kayo?